chismis, di ba? Okay. Minsan sa pagchichismis, kailangan may tagapaghatid ng chismis, di ba? Para makarating doon sa isa. So imagine natin may tatlong tao, di ba? Yung gumawa ng kwento, yung nagchichismis, at yung taga-receive ng chismis. Okay? Bago ma-receive ng taga-receive ng chismis yung kwento, kailangan may maghatid. Parang sa katawan natin yan eh. Yung gumawa ng kwento is the brain. Okay? Yung taga-receive ng kwento, yung muscle. Okay. Now, yung taga-hatid ng chismis, yan yung ating tinatawag na neurotransmitter. Yung neurotransmitter, pag sinabi ng brain kay muscle, mag-contract ka, kailangan ihatid niya yung message kay muscle para mag-contract si muscle. Ano nangyayari sa myasthenia gravis? Nawawala yung ating acetylcholine at the myoneural junction. So, ibig sabihin, sabi si brain na muscle mag-contract ka, hindi ma-receive ni muscle kasi walang tagapaghatid ng chismis. Kaya pala dead ma siya. Dead ma siya. Walang nagdi-deliver. Yeah, ang muscle pag hindi nagagamit, eventually nagwi-weaken. Okay. So, pag nag-weaken yung muscle mo, we know very well that our breathing is actually aided by our abdominal and our thoracic muscles, no? Ang nagiging problema dyan, pag weak ang muscle mo, hindi ka na makahinga ng maayos. So eventually, yung pasyente would go into respiratory depression. Kaya usually, ang tema ng tanong sa board exam ganito, for a client with myasthenia gravis, which of the following equipment should be kept at the client's bedside? So since ang problema natin dito, yung paghinga ng pasyente, what do we keep at the bedside of the client para yung paghinga niya malunasan? Is it A, tourniquet? Yung tourniquet po yung, it's a small piece of rubber na pinantatali. Ang tourniquet kailangan pag ikaw ay merong amputation. Pinutol yung paa, ang common complication yun, hemorrhage. So you need a tourniquet at the bedside of the client. Ngayon yung pangalawa, flashlight. Basically, you need this post-tonsillectomy. Kasi yung ating tonsils nasa loob ng ating lalamunan, paano mo machi-check pag nagbi-bleeding, kailangan mo ng flashlight. So hindi yan sa myasthenia gravis. So ang tamang sagot, tracheostomy. So nilalagyan ng tubo rito para pag hindi siya makahinga, dyan nakakonect ang ventilator. So ito yung pasyente hindi na talaga nakakatayo. Pero merong nag-a-assist sa kanyang nurse. Yun ang dapat palang kabit-kabit sa buhay ng nurse sa kwartong iyon. Correct. At yung scissors naman natin, we need that for a client with Singstick and Blakemore tube. Okay. Yung Singstick and Blakemore tube is actually, ginagamit yon pag meron tayong bleeding sa esophagus. May balloon yun eh. Ang problema naman doon, pagka naka-inflate yung balloon at naipon yung dugo sa taas ng balloon, pwede namang mabilaukan yung pasyente. So pag nabibilaukan yung pasyente, kailangan mong ma-deflate yung balloon para yung dugo pumunta sa tiyan. Kaya kailangan mo ng gunting, gupitin mo yung end ng tubo para lumabas yung hangin, ma-deflate yung balloon, diretso yung blood sa tiyan, di mabilaukan yung pasyente. And yung three na itong pangatlo natin, ito nga nakakatuwa, no? Kasi pag tinignan mo sa ating mga ospital, very seldom yung may diagnosis ng diabetic ketoacidosis. Alam lang nila may diabetes sila. So pag sinabi kasi nating diabetic ketoacidosis, DKA, yung kanilang blood sugar, sumobra na ang taas. No? Ang normal natin ay 70 to 110 at pag umabot yan ng 126 milligrams per deciliter, nasa borderline na tayo, parang may impaired fasting glucose condition na yung pasyente. So, dito sa diabetic ketoacidosis, tumaas yung kanyang sugar at ito ang range ay between 300 pero less than 600. Kaya tinawag na diabetic ketoacidosis, ang acronym nito ay DKA. Pero actually yung acronym na yun, Susan, stands for the 3 common signs and symptoms of the condition. D, dehydration. Dahil masyadong mataas ang asukal mo sa dugo, kinukuha niya lahat ng tubig sa cells natin, tas ihi ka ng ihi. So eventually you get dehydrated. K, Kussmaul's breathing, yung parang paghinga ng pagod na aso, deep, rapid, and labored. Parang ganun yon. And then 3, acetone odor of breath. So yung amoy ng kanyang hininga ay parang acetone. So, which of the following signs and symptoms may be observed by the nurse or described by a client with DKA? So, tignan natin yung bawat isa. A, hypertension tachycardia, hindi ito expected. B, bradycardia and dyspnea, hindi rin. C, double vision and rapid weight gain, not related. Kussmaul's respiration and acetone odor of breath. 2 of the 3, main symptoms. So, D, dehydration, Kussmaul's, and then acetone odor of breath. Pero gusto ko rin kasing i-highlight, Susan, na itong, ano bang pagkakaiba ng DKA sa HHNK? Ano po yung HHNK is hyperosmolar, hyperglycemic, non-ketotic coma. In other words, mataas ang blood sugar niya pero wala siyang ketones, wala siyang acidotic state, or kung mag-develop man, seldom.
Pero so hindi lahat ng diabetic merong Oo, DKA, correct. DKA, Ang pagkakaiba nila, pag ikaw ay type 1 at nagkaroon ka ng hyperglycemic reaction, chances are DKA yon. Okay. Pag type 2 diabetic ka, hindi DKA, HHNK. Oo, yung pala kategorya niya. Yeah, may kategorya. And ang main similarity nila, parehong hyperglycemic state. The difference, mas mataas ang sugar level pag HHNK. Usually, it's more than 600 milligrams per deciliter. So, ang ating correct answer sa tanong na yon. Ay, letter D, Cosmos respiration and acetone odor of breath. Wow. Okay, so number 3 the answer ha, sa Number ating three na ito. nursing practice 3. Yes. Number 4. Number 4, ang ating isa sa mga hindi pinapansin pero actually pag lumalabas so bigla silang bakit may ganito, ano? Meniere's disease. Meniere's disease. Ano naman ito? Okay, yung Meniere's disease ito ay sakit, no? It's a disorder of the inner ear. Okay? Yung inner ear kasi natin is responsible for maintaining balance. Okay? So yung balance natin na yon is dependent on the amount of endolymphatic fluids doon sa ating inner ear. At yung amount ng endolymphatic fluids naman, dependent on the amount of sodium in our body. Kaya minsan pag nahihilo-hilo kang ganon, medyo may imbalance doon sa endolymphatic fluids mo. Now, so ang main sign nito, vertigo. Yung pag tinanong mo yung pasyente, yung parang feeling niya umiikot ang kapaligiran or feeling niya siya ang umiikot. So the patient will say, I feel as if the room is spinning or I feel as if I'm revolving in space. Vertigo ang tawag dyan. Delikado yun? Delikado kasi they are in danger of falling. So ang priority ng nurse dyan, put the patient in a lying down position flat. Okay. Nagkagamot ba yung vertigo, by the way? Meron yung nagagamot? specific medications. Okay. First, the conservative treatment methodologies, no, low sodium diet, and then promote safety of the client. Pag hindi na kinaya, nag-administer na sila ng medications. In severe instances, they administer aminoglycosides, no, like streptomycin to destroy the vestibulocochlear apparatus of the client para wala ng vertigo. Kaya lang, sira naman yung tenga. Radical yun. Medyo may konting impairment, no? Medyo radical yung treatment na yun para kasi mamili ka between nahihilo or mawala. Yeah. Okay, parang gano'n. Nahihilo Radical na lang. treatment naman na yun. Pero yung conservative treatment methods naman, okay pa naman yun. Like dietary control, okay. Minsan nagbibigay ng diuretics. Yung mga mahilig sa alat, maalat, gano'n, ano? May kilala kaya pala nagbe-vertigo siya. So ito yung example ng tanong Sample na dyan. question. Which of the following conditions would a nurse expect to assess in a patient who has Meniere's disease? Is it A, vertigo, B, diplopia, C, presbycusis, and D, nystagmus? Very obvious yung sagot. It's letter A, vertigo. Kasi ang diplopia, dalawa tingin, di ba? Duling. Okay. Nakikita natin yun sa may mga multiple sclerosis. Presbycusis, it's hearing impairment in the elderly, difficulty in hearing high-pitched sounds. Okay. And letter D, nystagmus, jerky movement of the pupils and the eyeballs. Okay. And that occurs usually when you're doing caloric stimulation test for a client with Meniere's disease. Yung pala ang Meniere's disease. Yun, ang Meniere's Alright. disease. At may sample question. Yan, oo, yung pang-apat. Okay. And then ang panglima natin, Raynaud's. Okay, Raynaud's disease. Ang Raynaud's disease, sakit sa ugat. Pero i-classify muna natin, di ba? Pag sinabing ugat, may arteries tayo, may veins, may capillaries. Kasi ang Raynaud's, para hindi lang makalimutan, Ray, R-A-Y-A, it affects primarily the arteries of the upper extremities. So this is common among females. And what triggers the disorder? Ito kasi ang nangyayari dito, pagka humawak siya ng malamig, or pagka yung kamay niya na ipasok niya sa malamig, nagkakaroon ng spasm yung ating mga arteries. So vasospastic disease, no? Ibig sabihin medyo nagkakaroon ng paninigas. Okay? Now what triggers vasospasm? Exposure to cold. Okay, so simple lang, pagbukas niya ng ref, pagkuha niya ng malamig na tubig, pwedeng mag-trigger yon. Oo. Maapektuhan agad siya, no? Maapektuhan. Kahit yung paglalangoy lang niya sa swimming pool na malamig ang tubig, pwede. Oo. At ito ay common sa mga babae. So, tingnan natin yung sample question dito. Raynaud's disease primarily affects the clients, A, arteries and veins, B, veins, C, arteries, and D, capillaries. Pag sinabi nating Raynaud's, it primarily affects the arteries. Pag affected ang arteries and veins at ito ay namaga, we call the condition Buerger's disease. Yun naman ay common sa mga lalaki at ang apektado naman doon ay ang lower extremities, ang paa. Magkasabay yun, yung arteries and veins. Pwede minsan. Pero sa lalaki? Oo, sa lalaki. Common yung isa sa lalaki, ito common sa babae. Pinag-usapan natin
sa babae. Raynaud's Oh, disease. so arteries lang. Yes, arteries lang. Sakit sa ugat pala ang Raynaud's disease. Ang Raynaud's disease. So, naka-5 ka nakalima na. tayo para sa ating nursing practice 3. Napag-usapan natin ang crutch walking. Napag-usapan natin ang myasthenia gravis. Napag-usapan natin ang Meniere's disease. Napag-usapan natin ang Raynaud's disease. At yung isa pa natin napag-usapan kanina, diabetic ketoacidosis. Yeah. Okay. So, 5 na po yun. Sa ating pagbabalik, itutuloy pa natin yan. May 2 pa, hindi ba, Dr. Ray? Dalawa pa, nursing practice 4 and nursing practice 5. 10 pang konsepto yun. 10 konsepto na kailangan nilang tandaan bago sila kumuha ng pagsusulit.